inyo. Okay, our next and final... Para po makaupo na po sila. Okay? Huwag nyo na pong singitan, please. Thank you. Let us now begin. Now, I'd like to call on our host for today. Let's welcome Miss Giselle Sanchez. Thank you, Joy! Pilipinas! Duterte pa rin! Sana mamaya sabay-sabay tayo ha. Pag sumigaw ako ng Pilipinas, sisigaw tayong lahat. Duterte pa rin. O, practice nga! Pilipinas! Unang-una, maraming salamat sa lahat ng supporters ng ating minamahal na former President Rodrigo Roa Duterte, niyang mga kandidato that have come here, and this is the proclamation rally of the Duterte candidate!
TV pero maganda sa personal. 50% Bisaya, 50% Ilongga, 100% nangangarap na bumangon ang Pilipinas. Lahat pa tayo ay nangangarap na may pag-asa pa ang Pilipinas. Amen, hindi ba? Kung kaya't namili po ang Rodrigo Roa Duterte ng mga senador na magagaling, matatalino, may puso at mahusay sa kanilang mga trabaho. Gusto nyo ba silang makilala? Okay, umpisahan na natin. Ang una nating candidate, ayan ha. Ang una nating candidate, sasabihin ko na kasi baka mamaya hindi nyo alam yan, ang pogi-pogi. Okay, Jimmy Bontoc. Si Jimmy Bontoc ay may pangarap para sa bayan na mas matayog pa sa bundok. Nakilala natin siya bilang isang songwriter at singer sa larangan ng show business. Isa pala siyang honors class student na nagtapos ng pag-aaral sa Ateneo de Manila noong 1997 bago nakilala sa showbiz bilang tunay na musikero. Request lang natin sa ating spinner, medyo tanggalin na natin yung music kasi mas importante ang mensahe ng ating mga kandidato, hindi ba? Ayan. Kung kaya't nag-aral at nagtapos sa University of the East at ngayon, siya na ay ganap na abogado. Kaya si Jimmy Bontoc na singer ngayon ay Attorney Jimmy Bontoc. Naglingkod sa PAGCOR sa Administrasyong Duterte mula pagiging Assistant Vice President ng Entertainment, umangat ng Vice President sa Corporate Social Responsibility upang maglingkod sa mga biktima ng sakuna at kahirapan. At sa huli, ay naging membro ng Board of Directors. Ngayong 2025, bilang isa sa mga kandidato sa pagkasenador under the Duterte candidates, siya ay ang ating number 10 sa balota. Kaya't sabay-sabay nating anyayahin ang abogado, public servant, musikero at sunod na senador ng Republika ng Pilipinas. Sabay-sabay nating isigaw ang Let Him Be the One. Si Senator at Attorney numero 10 sa ating mga balota, Attorney Jimmy Bontoc. Can we have a wireless microphone, please? Good afternoon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ako po si Jimmy Bontoc. Sana po una palakpakan natin ang PDP laban. I am very humbled. Kami po lahat dito ay very humbled na kayo po ay dumalo dito sa ating proclamation. Ang dami po nating mensahe na kailangan sabihin sa buong sambayanan. Kaya iiksyan ko lang dahil napakadami po ng senatorial aspirants na nandito. Una sa lahat, magtatanong lang po ako, kumain na po ba kayo? Di ba? Okay. Attorney Vic, bahala na po kayo magpakain sa... Alam niyo po, sa mga nakaraang buwan, ang dami nating nararamdaman na mga tensyon, mga bangayan at hindi pagkakaunawaan sa ating political leaders. Tuwing ako po ay tumitingin sa Senate composition ngayon, ako po ay nalulungkot. Nakikita ko po dun si Senator Robin, nakikita ko si Senator Bato, nakikita ko si Senator Bongo. Tatatlo lang po sila doon na pinagsisigawan ang ating mga paniniwala. Ako
Ako po ay naniniwala sa best of the Duterte principles. Marami na pong nagtalo tungkol sa mga ginawa ng nakaraang administrasyon. Pero wala po, hindi po natin mapagkakaila ang pagiging epektibo ng best of the Duterte principles. Ano po ba yon? Anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption. Lahat po tayo pwede magkaisa doon. Pero ito po sana ang tandaan natin. Hanggat kakaunti po ang boses natin sa Senado, we will not be able to institutionalize or turn into law ang mga paniniwala na ginawa at pinakilala sa atin ni Attorney Rodrigo. Para ho hindi nababago-bago ang mga Duterte principles, isa batas po natin. Kaya sana po tandaan ninyo ang PDP laban slate. Kilala nyo na po ba ang mga senatorial aspirants ng PDP? Kilala nyo na ba? Sana po, bukod sa kilalanin ninyo, ipagsigawan nyo po sa ating bayan na itong Duterte slate na ito ay ipaglalaban ang best of the Duterte principles. Mabuhay po kayong lahat. Marami pa po magsasalita. Ako po ay nagpapasalamat lang na kami ay pinuntahan ninyo upang suportahan dito sa proclamation. Let this day be that one day na tayo ay makukuha uli ang ating pamahalaan at maitutuwid ulit ang ating landas bilang bayan. Maraming salamat po. Numero 6 sa ating balota. Siyempre, ang ating susunod ay mas maliwanag pa sa ulo niya. Joke lang din. Maliwanag na pasok. Pakitaas nga yan. Ang ganda-ganda yan. Ayan. Okay, para naman makita ng mga tao ang ulo ng ating minamahal. Bato sa Senado. Ang ating susunod na kandidato, buong buhay po ay naglingkod sa bayan ng Pilipinas. Naging sundalo, naging pulis, at ngayon ay ating matapang na senador. Kaaway ng mga komunista, kalaban ng droga at yung sindiga. Tunay na may pusong bato laban sa kriminal, ngunit malambot ang puso sa mga nangangailangan. Kahit ako po mismo, I am a testament of that dahil meron po sa church naming nangailangan. Pinalapit ko po kay Senator Bato at tinulungan agad niya. Mga kababayan, sagot niya tayo, itaga niyo sa boto, doble dos sa balota. Tandaan ha, ang dali-dali, doble dos sa balota. Senator Ronald Bato de la Rosa! Magandang hapon sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo'y nandito pa rin. Hindi kayo tumalon. Pagkos kayo'y andito pa rin, sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, tunay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo
ginawa, pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mo kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipagkira sa mga NPA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandyan ka lang, Lord, huwag mo kaming iwan. Doon po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na. Kaming tahimik kami. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin ang February 13. Grab the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isa na indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman yung kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness na lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagata ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, alam niyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggite. Alam niyo, mananggite. Yung umaakyat sa puno ng niyog, parang, ako ang nasa ilalim ng puno, kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nakatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nabinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lolo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na,
kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda natin ng suka. Dahil, hindi po masarap. Ay, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanilang suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulat, hindi masarap ang daig kung walang suka. Kaya, sige lang, tawag Team Suka. Basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Malun na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulan. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay, ang nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Di ba? Isa-isahin ko yan mamaya. Huwag kayo mag-alala, isa-isahin ko yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sa good thing ko lang po, alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ibang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yung itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang uplantukhang ay napakaganda po. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala kang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally, wala po kami ang PDP Laban. Kaya kami ay gawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkakampanya, magtutukhang na lang, tuktukhang nyo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag open ang pintuan, nakangisi yung may-ari. Oh, salamat. Pakiusap ako, pwede yung ibuto kami, mga PDP Laban at buong team ng Suka. Nagkampisanan nyo kami. Pero pag open ang pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po ka, okay lang po, alis kami. So yun lang po ang diskarte na gagawin namin dahil wala kaming pondo. Wala kaming pondo. Kaya sundutin ko na lang rin yung sinasabi. Pondo. Na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla at ako,
wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami pakinggan, kahit na mag-walk out kami, hindi, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At tatlo lang kami, we ganap the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Atty. Jake Atty. J.B. Hinlo, Atty. Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Atty. Marcolita, napakagaling na abogado. Kailangan natin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na kaming lahat ay, ang lahat na kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming spiritual na direksyon. At si Philip Salvador, kailangan natin isama. So yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Ibalik sa Senado, Ronald Bato de la Rosa sa tatlong importante na opisina ng gobyerno bilang Undersecretary of Public Safety ng DILG, Director ng Land Bank of the Philippines at Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Mga kababayan, kapatid at pambato ng Visayas, ang magahinlo sa maduming panggobyerno, aking ipinakikilala ang magiging sunod na senador ng Pilipinas, numero 30 sa balota, Attorney Senator J.B. Hinlo. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon, mga kapartido sa PDP Laban. Naaalala ko pa noong 2014, nung tayo'y humikayat kay Mayor Duterte na tumakbo bilang presidente. Pangalawang grupo tayo, kasunod ni Mar Masanggit na mga barangay captain ng Davao. Tayo na tagalabas, pumunta, taga-PDP, pumunta ng Davao at hinikayat ang mayor ng Davao na tumakbo. Bakit? Dahil po sa matagal na panahon, wala pa pong presidente ang Mindanao. Wala. Bakit walang presidente ang Mindanao? Dahil watak-watak ang Mindanao nung mga panahong yun. Susunod sa Team Duterte, kayo po ang magpapanalo sa amin. Mga party workers, mga campaigners, mga volunteers, nung simula pa ng 2014 hanggang ngayon, kami po'y sasandal sa inyo. PDP Laban, Team Duterte, Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy. Natutuwa ako, nandito ang kaibigan ko, Attorney Vic. Welcome, Attorney Vic. Welcome sa PDP Laban. Matagal na naming inaantay ang pagdating mo. Negros Occidental, Negros Oriental, matagal na pong walang senador ang Negros. 1963 pa, nung nagkaroon ng senador ang Negros Occidental, si Oscar Ledesma. 1963. Ngayon, kailangan natin mag-unite. Negros, tulungan niyo po ang PDP Laban senators at ang adopted senators namin. Negros Oriental, Senator Teves pa po, 1972. Ang tagal-tagal na po. Wala tayong senador. Tulungan po, Negros Oriental, ang PDP Laban magkaroon ng senador na taga-Negros. At mga kasama ko sa PDP Laban at mga adopted Team Duterte namin. Visayas, nandito ang gobernador ng Cebu. Palakpakan natin si Pambari 4. Lalaban siya sa higante, pero sa
Presidente kasi siya ang nagstay kay Presidente Duterte. Hindi iniwan si Presidente Duterte. Palakpakan natin si Pambari 4. Mayor Mike Rama, ang kampiyon natin sa Visayas. Mayor Mike, salamat, hindi ka nagbitiw. Sabi mo, kahit dalawa na lang kayo ni President Duterte, nandito ka pa rin sa PDP Laban. Ilaban po natin ang ating mga senador sa Cebu City. Mindanao, nagkaroon na po kayo ng presidente. First Mindanaoan President. Pinagtatawanan po ako dati sa Western Visayas dahil ang dala kong presidente, ang inyong Mayor Duterte. Humihingi po kami ng tulong ngayon. Mindanao, bigyan nyo kami ng isang senador sa Visayas. Pwede ba yon? Pwede ba yan, Mindanao? Luzon, mga kaibigan namin sa Luzon, kailangan po nating mag-unite. Tulungan nyo po ang Mindanao at Visayas. Kailangan po ng bagong panggobyerno, hindi po yung trapo, hindi po yung utak ayuda. Baguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Luzon, makikisama ba kayo sa Mindanao at Visayas? Luzon, lalaban ba tayo? Mga kapatid kong Muslim, tulungan niyo po kami, magkaisa po tayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tulungan niyo po ang PDP Laban at ang Team Duterte. Mindanao, huwag niyong pabayaan si Senator Bato. Luzon at Visayas, Senator Bato de la Rosa. Pilipinas, huwag niyo pong pabayaan si Senator Bongo, Mr. Malasakit. Ang aking pong katuwang na mga abogado, Attorney Jimmy Bondok, magiging partner ko yan sa Senado. Matapang si Jimmy, pero gusto niyang tawaging lover. Attorney Raul Lambino ng Luzon, kailangan po nating tulungan. Bigyan po natin ng boses. At ang aming Kuya Ipe Philip Salvador, huwag po nating pabayaan. Pag nagkaisa ang PDP Laban at Team Duterte, alam ko may kanya-kanya tayong paborito, pero pag hindi tayo magkaisa, mai-impeach po si VP Sara. Gusto niyo ba na ma-impeach si VP Sara? Gusto niyo bang matanggal si VP? Gusto niyo bang hihina ang PDP sa 2028? Gusto niyo bang labanan ang Grimeng Marcos sa 2028? Ipanalo niyo ang mga senador natin this 2025. Magkaisa tayo. May kanya-kanya tayong paborito. Pero anong magagawa ng mag-iisang Senator Bongo? Anong magagawa ng isang Senator Bongo kasama pa si Senator Bato? Idagdagan pa natin ng Senator Marcoleta. Ano magagawa nilang tatlo? Kailangan po nila ng Pastor Kibuloy. Yung pangako ko kay Pastor, kaibigan po ako ni Pastor. Anong magagawa namin kung wala si Attorney Vic Rodriguez? Maisog! 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 Ang PDP ay maisog! Isama niyo po yung mga abogado namin, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lambino, Philip Salvador. Pag sama-sama kaming lahat, hindi sila makakakuha ng 2/3 vote, walang impeachment mangyayari. Kahit 100 pa na impeachment complaint yung gagawin ng House of Representatives, walang impeachment na mangyayari. VP Sara, kakampihin nyo kami. Walang mangyayari sa'yo. Ipapanalo ng PDP at ng Team Duterte ang lahat ng senador. Congressman Alvarez, Mindanao, kayo na po bahala. O, kahit
kahit sa labas ng Davao Region, tulungan niyo po kami. Ano ang programa ni Attorney Hinlo? Hindi lang po pwede batikos ng batikos o atake sa rehimeng Marcos ang dapat nating gawin. Dapat po ang ating mga senador may programa, kasi hindi po ako pinabili ng suka. Hindi po, abogado ako. Yung sa kabila, abogado ba sila? Yung sa kabila, naging undersecretary ba sila ng DILG? Naging commissioner ba sila ng Presidential Anti-Graft Commission? Naging direktor ba sila ng Land Bank? Yung pinagdaanan ni Attorney Hinlo, politika, DILG, ekonomiya, Land Bank, anti-corruption, PACC. Ang programa natin, una, labanan ang korupsyon. Dapat po amyendahan ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law para bigyan ng karapatan at kapangyarihan ng ombudsman na mag-imbestiga ng mga ari-arian, bank accounts ng public official na iniimbestigahan ng ombudsman. Pangalawa, laban kontra kahirapan. Paano po yun? Gusto nyo ba ayuda lang ng ayuda? Gusto nyo ba ang Pilipino linya at hihingi ng abuloy galing sa mga congressman? Pag ayaw nyo sa kanila, ipaglaban nyo kami kasi may programa kami. Aking po ilalabi sa aking kasamahan, nagagawa ng mga batas to amend the procurement law to favor Philippine-made products. The Philippines needs to industrialize. We need to make our own weapons. We need to make our own machines. We need to protect our technology. Tulungan natin ang ating mga scientists, inventors, engineers. We need to industrialize. Dito dapat ang factories para maraming trabaho sa manggagawang Pilipino. Trabaho, ayuda. Trabaho, ayuda. Second, sa agrikultura, dapat magkaroon tayo ng state-managed farming, state-managed fishing. Hindi kaya ng land reform. Failure ang land reform. Dahil yung binibigay na 1 hektarya, binibenta ulit nila sa mayayaman at subdivision developer. Ano yung kasunod? Ano yung dapat gawin? We have to create jobs. Tayo sa gobyerno, we need to create jobs sa lahat ng mga lupain na katiwangwang, hindi nagagamit. Dapat po maglagay ng agribusiness ang gobyerno. Hindi lang sa pagtatanim, kundi warehouse, factories, rice mill, transport hub, distribution center. Trabahante na Pilipino ang kailangan. Trabaho, hindi po ayuda ang solusyon. Pero yung manggagawa na kukunin natin, hindi po kailangan ng civil service examination. Dahil farmer naman yan eh. Hindi naman yan opisina. State-managed fishing, ganun rin na konsepto. Instead na bigyan mo ng isang bangka, bigyan natin ng trabaho ang mga mangingisda. Pinakamahirap na sektor ang mangingisda. Bigyan natin ng sweldo, 15-30, malalaking barko para sa gobyerno, mag-fishing sila. Ang panghuli na programa ni Attorney Hinlo, educational reform. We have to introduce the subject from grade 1 to college, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa-tao. Different topics, love of family, love of community, human rights, what's the Philippine political structure, national territory and defense, grade 7, a study of prison life para matakot ang kabataan gumawa ng masama. College, we introduce what is the economic plan of the country for the next 10 years as designed by the NEDA. Second year, financial literacy, how to start a small business, how to file a business permit. Third year, the dangers of corruption. Last year, fourth year, what is taxation, custom duty, what is estate tax, and lastly, how to file an income tax return. Pilipinas, programa para mabigyan ng permanenteng solusyon ang korupsyon,
Salamat po. Ay na buhay na may malakas na palakpakan at sigaw. Bigay nyo nga kayo niya para maraman! Ang daming nanonood sa atin! Pumalakpak na may kasamang sigaw! Pilipinas, Duterte pa rin! 1, 2, 3! Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! 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 Okay. At sa ground survey, number 1, si Rodante Marcoleta! Siya po ay isang native of Paniki, Tarlac. Wow, ay kababayan ko, taga-Tarlac din. Ayun! O, taga-Concepcion ako. A seasoned lawyer, he has served the Congress for 18 years as party list representative. A doctoral degree holder in public administration and governance in UP Diliman. A fellow developmental leadership at Harvard Kennedy School in Massachusetts, Oh. USA. Talaga? Wow! Kita niyo naman known for his power bills, co-author of the Magna Carta for the Poor and Defender of Tradition in the House of Representatives. Ladies and gentlemen, number 38 sa balota, Senator to be Rodante Marcoleta! Sir? Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganon, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihilat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Humirap ng humirap ang ating bansa. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 36.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tuwid, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilan sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Noong
pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino palang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invent. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon? Katulad po ng isang scanner na kung saan yung po kumakandidatong senador ngayon, 65 yata sila lahat. Patataanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun. Ang ating bansa. Pataanin po yung 65 na tumakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-inventong aparato na yon ay matino, alam po ninyo, lahat po ay re-retikin ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat po.